Good day po, sir. I am Van and I am with Aguila and Mendoza, and we are going to present po yung group activity number 3, polymorphism. Next slide. For our program overview, objective, this program manages student information based on education level uh, from elementary, high school, and college, and customizes their displayed information. Para naman po sa problem solve, it helps manage and organize different academic data for students in elementary, high school, and college programs. It minimizes code duplication by defining common attributes in a base class, yung ano po, yung students, GL, and specific details for each level in separate subclasses na makikita po natin later on. Next slide. Okay. Sa pangatlo pong slide, present po namin yung key features. First of all po, uh, dito po is meron po kami ng encapsulation. So, it encapsulates data for each student type tulad po nung name, age, grade, subjects, and achievements. Then, gumamit din po kami ng polymorphism to show customized information based on the type of student. Then lastly, inheritance din po to share common data attributes and methods across different student types, avoiding redundant code. So, sa susunod po na slide is si Angela po na mag-present. So, for this next slide, base class po natin is Student Jello. Ang ginagawa po ng class na to is, siya po yung magpo-prompt or sa kanya po galing yung mga basic information ng students like name, age, year level, subjects, and achievement. This class provides foundation for specific student classes, allowing them to inherit these common attributes. So, this class po is, dito po yung mga common attributes ng ating mga students. So, dito din po natin i-identify kung ano ba yung students, kung sila po ba elementary, high school, or college. So, dito naman po sa subclasses natin, si LM Aguila po is, siya po yung nag-hold ng unique elements for elementary classes. Like, siya po yung nagde-define ng elementary students. Dito po natin kinukuha kung ano po yung favorite subjects ng students natin, like mga basic math, English, and science. Represents elementary students and has unique display student yellow method that lists elementary level subjects. So, yun nga po. So, dito naman po sa subclass natin na high school brutal year, dito naman po natin nag-hold yung mga unique attributes ng high schools. So, like elementary class, nandito naman po is kung ano yung mga strand na kinuha ng students, kung STEM, TVL, ICT. Tapos nandito din po kung ano yung mga general high school subjects na dinidisplay. So, represents high school students and display different subjects based on grade level. If students is grade 11 or 12, just specific strands, STEM or TVL, ICT. So, dito naman po sa College Mendoza is, dito po hinuhold yung mga unique attributes ng per college, like mga majors or program po nila. Information technology, computer science, and for majors naman po is programming or networking. So, sila po ay lahat po sila is nakakonect dun sa base class
kung ano lang po yung in-indicate ni user dun sa base class, kung anong type po sila ng student, kung college pa or high school, then mapupunta po sila dito sa subclasses. Magpo-polymorph po yung base class into these subclasses depending on the user's status as a student. So, for the next slide po, ibabalik ko na po kay Sir Briteriel. Okay, so for the constructor, each class has a constructor to initialize data fields for instance. Like, ito pong students Jello, gamit po namin to initialize the common attribute. And then, while yung subclasses po, like College Mendoza have extended constructors to include more specific fields, like po yung mga program po and major. Then, next slide. Then, yung methods naman po na ginamit is yung display student Jello and it is overloaded po versions for displaying personalized information for each education level po. Object creation and method invocation. So, sa object creation po natin, each object, example, LM student, high school student, college student is created using corresponding subclass constructor. This enables each object calls its version of display student Jello based on its type. So, each object daw po is created corresponding to its subclass constructor. So, kung ang subclass constructor po natin is elementary student, so tatawagin po siya ng LM student para pumunta siya sa ating subclass constructor na LM Aguila. So, ganun po. Then, method invocation. After creating the object, invoking display student Jello, displayed different output based on the type of student. This polymorphism in action, the base class reference student Jello calls the appropriate subclass method depending on the actual object type. So, sa method invocation naman po, tinatawag na po nito yung mga details galing dun sa subclass na binato natin dun sa object creation. So for key learnings and points and concepts. So encapsulation, each class encapsulates student data within itself, allowing data fields. For example, F-name Jello, S-name Jello, to be protected. This means that each student type can have secure and specific details that are accessible only to this class method, ensuring data integrity. So, sa encapsulation po natin is nakaprotected po yung information ng student para papunta lang po siya dun sa specific class na hinihingi nila. Then, sa inheritance naman po, the student Jello class serves as base class with LM Aguila, High School Biterlia, and College Mendoza are derived class inheriting common fields and methods. Inheritance prevents redundancy by allowing common codes in student Jello to be shared across student types, enabling cleaner code and structure. So, dito naman po sa inheritance, dahil yung base class po natin is student Jello, ito pong subclasses natin na si LM Aguila, High School Biterlia, and College Mendoza is nag-share po sila ng same class ni student Jello. So, parang in-inherit po nila. Nag-iiba-iba lang po sila by nag-iiba-iba lang po sila for different uses. Then,
yun. Ine-inherit lang po nila kasi pare-parehas lang din po sila ng kailangan ng basic informations. So for polymorphism po, displays the student yellow method is overridden in each subclasses showing different content based on actual type of student, elementary, high school, and college. For the polymorphism allows you to call same method display student yellow on any student yellow object with different outputs depending on the object type. This simplifies method call supports and code extensibility. So, sa polymorphism naman po, pag nag-display po tayo ng output, kaya nyo po mag-polymorph into different types of student like high school, and college. So, yun, for polymorphism. Okay, for the conclusion naman, this project effectively demonstrates how object-oriented principles, tulad po nung encapsulation, inheritance, and polymorphism, that it can be applied to create a flexible modular system that organizes and manages data for students across various educational levels. So, uh, if summary lang po, dito po sa ginawa po naming program is nagawa din po namin na uh, pagka-shine or magamit po yung tatlong principle na yon sa to make uh, a one program po. Yun lang po. So, for our code naman po, I'll take Sir Mendoza to take away. Hello po sir, ako po si Gripson Mendoza. Ito po yung in-depth explanation ng aming code. So dito po kung makikita nyo, meron po kaming 5 class, bali. Yung main po, yung students, yung LM, yung high school, tsaka po yung college. Yung main po, dito po kinukuha yung mga information ng gusto namin mangyari. So dito po yung elementary student form, dito din po yung high school. Kasi yun, college student form, tapos yung high school student form. So, ito pong tatlong gusto namin mangyari. May iba't iba po silang object or mangyayari. So, dito po muna tayo sa pinakauna. Dito sa super class namin na nagagayan ng iba pang subclass. Dito po sa superclass, ito po yung ginawa namin blueprint para po pagyahan ng ibang subclass. So dito po yung gusto namin mangyari. Siyempre po, essential nung makuha dito sa form namin. Una-una, yung pangalan, first name, last name, yung age, kung anong taon, favorite subject nila, at kung ano yung achievement nila nung taon na yun. Tapos dito po, yung ginawa naming constructor, yung student yellow, dito po mapapasa lahat ng variable dito sa student yellow na object. So, dito po mapapasa yun. Tapos dito naman po yung pagdi-display ng mga information. So, dito po yung pagdi-display ng first name, last name, yung age, tsaka yung mga subject. So, ito po yung ginawa naming blueprint, parang blueprint na paggagayahan ng elementary student form, high school student form, tsaka yung college student form. Punta tayo dito sa isang subclass ng elementary student form. Dahil nga po inherent niya lang yung gusto namin mangyari dito sa student Jello, linagay na lang po namin dito yung inheritance, yung extends po. Tinawag na lang po namin yung mga variable na nandito sa student Jello. So, dito po, inoverride lang po namin yung method dito. Pinalitan lang po namin ng mga essential na kailangan sa elementary student form. So ito po, pinagsama na po namin yung first name tsaka last name, yung age, tsaka yung mga subject nung grade 1 to grade 6. So dito po natin makikita yung mga subject nila. Pag pumili po sila doon sa if statement, kunyari po 1, siyempre ito po yung mga lalabas, yung mga subject nila, mother tongue, Filipino, English, mathematics, science, araling panlipunan, tsaka iba pa.
So pag wala naman po, pag lumagpas po sila sa 6, lalabas po yung valid input. Tapos dito, yung another na information pa na hinihingi, yung favorite subject tsaka yung achievement. So dito din mapupunta yun. Dito naman tayo, pumunta naman tayo sa main class. Sa main class, dito na kinukuha yung first name, yung last name, yung age. Tapos, kung anong grade mo o kung saan ka nabibilang grade na taon na yun, yung elementary form. So, press 1 to grade 1, so on, ganun. Tapos dito, kung anong favorite subject mo, siyempre tatype mo kung ano nandun. Kung nandun sa variable dito. Dito. Yan. Tapos, dito na sa polymer PSIM na instance. Dito, yung student Jello LM, so student Jello, tapos yung pangalan, tapos yung new LM Aguila, ayan yung instance nung polymer PSIM. Ito yung tinatawag na class, pero ito yung pagpapasahan ng mga variable. Ayun. So, ito yung nangyari sa LM. Ito yung nangyari sa LM na form. So, kunyari, kumuha siya ng pangalan, first name, Gibson, tapos Mendoza, tapos yung age niya, kunyari ay nung taon na yun, 8 years old lang ako, tapos grade 3, tapos ang favorite subject ko nun ay English, tapos ang achievement ko nun ay honor student. Dito, magdi-display ng mga mga information nung taon na yun. Kung pinapasagutan to sa form ng elementary. So lalabas dito yung full name, yung ilang taon, kung anong grade siya nung taon na yun. Tapos yung mga subjects niya at yung kanyang favorite tsaka achievements nung taon na yun. So balik naman tayo dun. Balik tayo dun sa isa pa. Sa high school student form. Sa high school student form, medyo naiba siya dahil nga nung high school tayo, meron ng senior high school. So mag-iiba siya ng konti. So ito yung explanation sa code na to. So dito, gaya nung ginawa natin sa LM, ginawa lang natin to, itong constructor dito. Sinuperclass na natin para makuha yung variable na nandito, yung gusto natin makuha. Tapos, dito na naiba yung pag-override ng method. So sa pag-override ng method, usual, kagaya nung kanina, grade 7 to 10, siyempre isa lang naman ang mga subject ng mga yon, kaya isa lang din yung makuha nilang mga subjects. Ito na yung pinakaiba. Dito sa pang else if, kung grade 11, siyempre, nung grade 11, kung papasok ako ng grade 11, may iba't iba tayong strand. Merong ICT, STEM, at iba pa. Pero dito, nag-focus lang kami sa STEM tsaka ICT. So, kung yung estudyante, grade 11, tapos pinirest niya 1, ito yung mga specialized na subject. Pre-calculus, general biology, earth science. So, balik tayo muna dito sa high school form. Dito, kung makikita kung if year is equal to grade 11 or 12, pag yun ang in-input ng high school student, mamimili ulit siya ng panibago, kung STEM or TBL. Kaya kung makikita nyo dito sa form, may 1 tsaka 2 kasi dyan pupunta yung kung anong lalabas sa subject na magdi-display. Kunyari kung ICT, yun nga, animation, computer programming, and so on. Siyempre, ganun din sa grade 12 kung 1, STEM, at ganun din sa 12. Tapos, dito, may dinagdag kami. Siyempre, nung high school, nauuso na yung mga club. Siyempre, nung mga club, gusto namin din malaman kung ano sinalihan ng student na club nung high school. So, dito, dahil nga ayaw namin magalaw tong method na to, nagawa na lang kami bago. In-overload namin yung isang method na to. Ito. In-overload namin to para mag-display ng panibago isa pang method. So ito, in-overloading namin yung display student underscore Jello para kumuha pa ng panibagong information or variable para dito mapapasa. So yun. Ganito mangyayari niya pag tinype na sa
main method. So, kunyari, dito sa baba. High school student form, kunyari, pangalan ni Mark Aguila. Tapos, kung anong taon nun si Aguila, kunyari, 16 siya nun. Tapos, sabihin na natin si Aguila ay grade 12. Tapos, ICT siya. So, 2. Ang favorite subject niya nun ay animation. Tapos, ang achievement niya nun ay honor. Ay honor si Aguila ng grade 12. So, dito, magtatanong siya ng panibagong information, yung additional information or pwede namang optional lang siya kung wala kang sinalihan. Kunyari, anong club na sinalihan mo this year? Kunyari, wala lang. Tapos, ano position mo? Siyempre nga, wala kang sinalihan. Siyempre, nandun. So, ayun. Magdi-display yung high school student information. Yung full name, ng taon, kung ano school year. Tapos, kung ano yung mga subject mo ng taon na yun. Specialize mo, ito, computer programming, animation, practical research. Yung mga core, so on. Tapos ito, favorite subject, animation. Tapos, achievement, ay honor. Wala kasi nalihang club, kaya none. So, yun. Tapos na tayo sa high school form. Tignan muna natin yung pares na naman yung pag tawag sa polymorphism do sa high school. Similar nung sa elementary. So, dito sa high school, yun nga, student Jello, itong superclass natin, tapos itong subclass. Ang nadagdag lang dito ay itong senior bond. Kasi nga, meron na tayong hinihinging senior. So, ayun. Punta na tayo dito sa college student form. Sa college student form dito, dahil nga parang halos marami-rami na din dito sa college form. Kasi meron ditong major pa, tapos first year, second year, tapos meron pang mga kung anong course mo, kunyari ay Infotech ka or Comsci. So dito, pagaya nung usual, kinuha lang natin yung nasa superclass. Tapos kinuha lang natin yung nasa superclass, tapos nag-declare lang tayo ng isang constructor na walang laman para magamit natin ito. Itong void display. Nakalimutan ko dito sa high school. Nagawa din tayo niyan. Itong constructor na walang laman para magamit natin itong dito in-overloading na method dito. Kailangan to para hindi mag-error yung code kasi dito lang ipupunta. At mag-error to pag di natin to na dyan na walang laman na constructor. Dito. Ayun yung experience ko nung kinukod nung nagkukod kami nito. So yun, para gumana, syempre dito na yung college student na constructor tapos yung walang laman na constructor. Ito, yung usual, yung first name, last name, age. So dito yung mahaba-habang if else if else na method. So dito, kung punta muna tayo sa main method para mas malinaw. So dito, kung anong year, kunyari, first year ka, second year, tatanong na pangalawa pa kung Basic Information Technology or ComSci. So, ayun, nalagay dito kung anong program mo, tatanungin kung Press 1 or Basic Information Technology or Press 2, BS ComSci. Ayun, tatanungin ka dito. Depende yan dito. Tapos dito naman sa isa pang else if, kung third year ka naman at fourth year, tatanungin ka ulit kung Infotech ka o ComSci. Pero dito, meron ng major. Di ba sa third year tsaka fourth year, meron na tayong mga major. Dito, nag-focus na ako sa dalawa. Bale, sa Infotech tsaka sa ComSci. Sa Infotech, ang pinili ko yung SMP tsaka yung WMAD. Sa ComSci naman yung IS tsaka Gab. So, ayan. Ganun. Pag dito mapapasa lang din yan. Kunyari, dito muna tayo sa first year tsaka second year. Kunyari, pinili niya i-1, Infotech. Tapos, print itong mga subject nila nung first year ng Infotech. Tapos dito sa ComSci, i-print din yung mga nila ng ComSci. Tapos ito naman, itong third year, dito mahaba-habang if else. Dito sa if else, kung 1, pinili niya, kung kunyari, third year ka, tapos ang pinili mo 1, tapos 1 ulit, ComSci, SMP. So ito yung lalabas na mga subject ng SMP. Tapos ito naman sa IS. Ito yung mga lalabas na subject sa IS. Yan.
Ito sa, ano pa to? Infotech pala to. Pipili ka sa dalawa sa Infotech, yung SMP tsaka WMAD. Tapos dito naman yung sa Comsci, IS tsaka Gov. So ito yung mga subject nung sa IS, ito naman yung subject sa mga Gov. Tapos dito, kung fourth year, pares lang. Kasi ito nga, pag wala kang pinili dito, kunyari lagpas, kunyari number 5, invalid input. So ito, the usual, yung favorite subject, tsaka yung achievements. Tapos dito sa void display naman, yun nga, yung overloading method na ginawa nito natin. Itong overloading method, may dinagdag lang tayo ng isa, kung ano achievement nung taon na yun. Yun, para pumasa lang. Pumasa lang dito. So, pag tinaray na natin siya, wait lang. Pag tinaray natin yung sagutan dito sa student form, kunyari, si Ban, tapos Britiler, age niya nun, kunyari si Ban nun ay 20, tapos ano siya, third year na, tapos galing siyang information technology, tapos ang major niya, WMAD, tapos ang favorite subject niya ng WMAD, kunyari na lang, I-Tech. Tapos, kung ano achievement niya nun, Latin honor, kunyari. Latin honor si Ban ng taon na yun. Tapos, syempre, ito nga yung dinagdag natin na kanina, yung additional information, kung anong club. Kunyari, si Ban ay kasali sa CCS club. Tapos, ang position niya, vice president. Tapos, ang achievement nila nung club nung taon na yun ay best club. Ayun, magdi-display na yung mga information na in-enter nung college student. Yung full name, taon, yung school year, kung anong major, tapos ito yung mga subject nila. Yan. As yung favorite, di lang nalagay. Ayun na di lang tugma, pero ayun na yun. Pero kung achievement niya, Latin honor, tapos yung club niya nun, CCS, tapos vice president, tapos best club. Ayun lang po para sa aming code. So, yun lang po for our presentation po, sir. Thank you po and good day po.